Alam mo yung pakiramdam na parang biglang nagiging tahimik ang mga tao kapag may magandang nangyayari sa'yo? Pero pag may mali kang nagawa or may sablay na nangyari, ayun, biglang ang dami nilang energy. Parang may kakaibang saya sa mga mata nila na hindi naman nila diretsahang ipinapakita. Pero ramdam mo, hindi mo lang iniisip yan. Hindi lang yan paranoia. Totoo talaga yan. May mga taong hindi mo naman inaasahan, pero masaya kapag may nadadapa. Hindi dahil masama silang tao. Hindi rin dahil may nagawa kang masama sa kanila. Minsan nga, wala kang ginagawa, ang kasalanan mo lang, nagtagumpay ka. Nakakalungkot, di ba? Pero yan ang totoo. At ito pa ang mas malala minsan. Sila pa yung malalapit. Sa'yo, kaklase, kaibigan, kaopisina, kapamilya pa minsan. Yung tipong nung umaangat ka, wala silang reaksyon. Pero nung nadapa ka, biglang aktibo sa chika, biglang may opinion, biglang may nararamdaman. Kasi may mga tao na hindi nila kayang tiisin na may mas nauuna sa kanila. Hindi nila kinaya na ikaw yung nasa unahan habang sila ay nasa gilid lang, nanonood. Kaya kapag nadapa ka, parang may parte sa kanila na parang nabunutan ng tinik. Pero eto ang katotohanan, hindi ito dahil mahina ka. Hindi ito dahil talo ka. In fact, kabaliktaran. Kung may natutuwa sa pagkadapa mo, ibig sabihin may impact ka. Ibig sabihin may dating ka. Ibig sabihin may ginagawa kang tama na hindi nila kayang tapatan. Kaya ang tanging paraan nila para mas ma-feel nilang okay sila ay pagbagsak ka. Masakit pero totoo. At kung iniisip mong ikaw lang yung nakaka-experience nito, hindi totoo yan. Lahat tayo sa isang punto ng buhay natin. Naranasan na nating lapitan ng mga taong ang saya lang kapag hindi tayo okay. At to be honest, aminin man natin o hindi, minsan tayo rin yon. Tayo rin yung nakaramdam ng buti nga sa iba. Kasi likas sa tao ang mag-compare. Likas sa tao ang magsukat ng worth base sa ibang tao. Lalo na kung feeling nila nahuhuli na sila sa life. Kaya next time na may makita kang parang tuwang-tuwa sa pagbagsak mo, tandaan mo to. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi ito dahil mahina ka. Ito ay reflection ng kung gaano sila ka-insecure. At kung nag-iisa ka man sa laban mo ngayon, huwag kang matakot. Kasi kung may natutuwa man sa pagbagsak mo, ibig sabihin may gumagalaw. May gumagalaw sa mundo mo. At kapag may gumagalaw, ibig sabihin buhay ka. Lumalaban ka. At yan ang kinatatakutan nila. Ngayon, pag-usapan natin bakit nga ba may natutuwa kapag may bumabagsak. Anong meron sa utak ng tao at nakakaramdam siya ng ganito? May tawag dito sa psychology Schadenfreude. Galing yan sa German word na ang ibig sabihin ay kasiyahan na nararamdaman mo sa pagkakamali o paghihirap ng iba. Parang ang sama pakinggan, no? Pero real talk, nangyayari ito sa maraming tao. At hindi lang ito basta attitude, may science sa likod nito. Ayon sa mga psychologists, nangyayari ang Schadenfreude kapag may tatlong bagay. Una, kapag naiinggit ka sa isang tao. Pangalawa, kapag nararamdaman mong unfair na siya ang mas umaangat. At pangatlo, kapag sa tingin mo, ang pagbagsak niya ay somehow deserved. Isipin mo ganito. Meron kang classmate na lagi na lang top. Hindi siya mayabang pero lagi siya napupuri. Tapos isang araw bumagsak siya sa isang exam. Kahit hindi mo gustong mangyari yon, parang may parte sa utak mo na parang buti nga. At least pantay-pantay na tayo. Hindi mo yan sasabihin out loud. Pero ramdam mo. Bakit? Kasi sa utak natin may tinatawag na social comparison. Automatic ito. Lalo na sa mga taong mababa ang self-esteem o yung feeling nila lagi silang kulilat. Kapag nakakita sila ng tao na mas magaling, mas may na-achieve, mas maganda ang takbo ng buhay, para silang naaalala kung gaano sila kalayo sa gusto nilang marating. Kaya kapag yung taong yon nadapa kahit papano, parang gumaan yung pakiramdam. Hindi dahil masama sila, kundi dahil napakalalim ng insecurity na gustong masatisfy kahit sandali lang. May study nga noong 2006, sinabi nila na mas mataas ang tendency ng isang tao na makaramdam ng Schadenfreude kapag mababa ang tingin niya sa sarili niya. Lalo na kung yung taong bumagsak ay dating mataas ang estado o mas may influence. Parang automatic defense mechanism ng utak. Parang sinasabi ng isip nila, ay kahit siya bumabagsak din, so okay lang ako. Pero ito ang hindi nila alam, ang pagdiriwang ng pagkabagsak ng iba, hindi nagpapataas sa kanila. Panandaliang aliw lang yon. Kasi kapag tapos na yung moment na yon, babalik ulit sila sa realidad. Walang tunay na growth sa pagtingin sa pagbagsak ng iba bilang sukatan ng tagumpay mo. Kaya kung ikaw ay biktima ng ganito, tandaan mo hindi ikaw ang problema. May pinagdadaanan silang internal battle na ikaw ang naging outlet. At kung minsan naman, kung tayo ang nakaramdam ng ganitong klase ng kasiyahan sa pagkadapa ng iba, check mo rin sarili mo. Kasi baka hindi inggit ang kalaban kundi kakulangan ng pagmamahal sa sarili. At sa mga ganitong moments, mas mainam na huminga ng malalim, kilalanin ang feeling, at tanungin ang sarili, bakit ako masaya sa pagkabagsak ng iba?
Anong kulang sa akin na pinupuno ko sa pamamagitan ng pagkatalo nila? Di ba mas malupit kung success ng iba ang inspiration mo, hindi failure ng iba ang kaligayahan mo? Alam mo kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng to? Yung schadenfreude, yung ngiting hindi mo maipinta kapag may nadadapa. Yung kakaibang satisfaction kapag may ibang bumabagsak. Simple lang, insecurity. Yan talaga ang ugat. Lalim no, pero totoo. Kasi isipin mo to kapag ang isang tao buo ang loob niya, buo ang tiwala niya sa sarili niya, buo ang identity niya, wala siyang dahilan para matuwa sa pagbagsak ng iba. Bakit siya matutuwa? Secure siya. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtingin kung sino ang nahuhuli. Pero baliktarin natin. Kapag ang isang tao pakiramdam niya nauunahan na siya ng lahat, kapag feeling niya hindi siya umaasenso, kapag ang tingin niya sa sarili niya ay hindi sapat, anong gagawin niya para kahit papano gumaan ang loob niya? Simple, hihila siya pababa. Hindi kasi lahat ng tao marunong tumanggap ng pagkukulang nila. Hindi lahat ng tao marunong umamin na, ay, ako pala ang may kailangang baguhin. Ang mas madali kasi ay hanapan ng butas ang iba. Para bang sa utak nila, kung hindi ko kayang umangat, edi hihintayin ko na lang silang bumaba. At hindi ito nangyayari dahil masama silang tao. Nangyayari ito dahil takot silang harapin ang sarili nila. May tinatawag tayong scarcity mindset. Yung paniniwala na parang limitado lang ang tagumpay sa mundo, na kapag may isang taong umaangat, may nawawalan. Kaya kung may kakilala silang successful, nararamdaman nila na parang natatalo na sila. Pero mali ito. Kasi hindi ibig sabihin na may umaangat may nawawala sa'yo. Hindi parang kanin yan na nauubos kapag may kumain. Success is not a pie. Hindi yan mauubos. Kaya lang dahil nga sa insecurity, hindi nila makita yan. Ang gusto nila, lahat pantay-pantay, pero hindi pantay-pantay pataas, kundi pantay-pantay pababa. Yung tipong, kung hindi ako umaangat, sana wala ring umaangat. Nakakalungkot isipin, pero maraming tao ang ganyan mag-isip. Kaya pag nakakita sila ng taong umaangat, successful, masaya, confident na titrigger sila, naalala nila lahat ng goals na hindi nila tinuloy. Naalala nila yung mga pangarap na binitawan nila. Naalala nila yung version ng sarili nilang gustong-gusto nilang marating, pero hindi nila nakamit. At dahil masakit yun tanggapin, mas pipiliin nilang sayangin ang energy sa pag-asang bumagsak ka rin. Pero tandaan mo to, ang taong insecure, madaling mabulag sa inggit. At kapag nabulag na sila, hindi na nila makikita kung sino talaga ang may problema, ikaw ba o sila. Kaya kung may taong ganito sa paligid mo, huwag mong personalin. Hindi ka nila talaga galit. Galit sila sa sarili nila. Ikaw lang yung mas madaling target. Kaya huwag kang bumaba sa level nila para lang patunayan na mali sila. Iangat mo ang sarili mo ng mas mataas. Kasi habang sila'y busy kakatingin sa pagkabagsak mo, ikaw naman, tahimik lang pataas ng pataas. Eto, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-iconic na ugali nating mga Pinoy, kahit masakit aminin, crab mentality. Alam mo na to siguro pero ulitin natin para klaro. Crab mentality, yan yung attitude na kapag may umaangat, hihilahin pababa. Parang talangka sa balde, kapag may isang paakyat, hindi tutulungan ng iba. Imbes na sabay-sabay sila umakyat, hihilahin pababa yung nakakaangat. At hindi lang to ugali ng iisang tao, ha? Malalim to. Kasi kahit di mo sabihin, kahit di mo aminin, lumalabas yan sa simpleng paraan kapag nanliliit ka dahil may na-achieve yung iba. Kapag binibigyan mo ng masamang motibo yung success ng ibang tao, o di kaya kapag iniisip mong, sinuwerte lang yan. Pero tanong, bakit ba meron tayong ganitong ugali? May mga nagsasabi na parte ito ng colonial mindset natin. Noong panahon ng Kastila at Amerikano, natutunan nating maging sunod-sunuran, maging tahimik at huwag masyadong umaangat. Kasi pag masyado kang umaangat noon, delikado ka. Maring paginitan ka. Kaya dala natin yan hanggang ngayon. Parang may takot tayong lumabas sa normal. At kapag may isang taong lumalabas, nag-e-excel, umaangat imbes na hangaan pinupuna. Minsan pamilya pa nga ang una mong makakasagupa. Yung tipong may pangarap ka, tapos ang sagot sa'yo, sigurado ka dyan? Baka mapahiya ka lang. Hindi ka naman ganyan dati masyado kang ambisyoso. Bakit siya nakaya niya, ikaw hindi? Wala pa man, pinutol na. At ito ang masakit. Ginagawa yan sa atin ng mga taong dapat sana sila yung unang maniwala sa atin. Pero hindi nila kasalanan ng buo kasi sila rin galing sa ganitong sistema. Kaya minsan, hindi lang ito personal na inggit, cultural, pattern na paulit-ulit lang na naipapasa. Kaya nga mahalaga na maging aware tayo. Hindi para siraan yung kultura, kundi para ayusin ito habang buhay pa tayo. Pwedeng-pwede naman tayong maging parte ng generation na magtatapos sa crab mentality.
Pwede nating simulan sa simpleng bagay. Pag nagsabi ng pangarap ang kaibigan mo, huwag mo agad tawanan. Pag may achievement yung kapitbahay mo, huwag mo agad hanapan ng baho. Pag may bumagsak, huwag mo ikatuwa. At pag may umangat, i-cheer mo. Kasi hindi naman mababawasan ang blessings mo sa pag-cheer sa iba. Iba yung taong marunong mag-celebrate ng success ng iba. Iba ang dating ng taong hindi nasisilaw, hindi nagagalit, hindi natatakot sa pag-angat ng kapwa niya. Yun ang tunay na malakas. Yun ang taong hindi kailangan manghila ng iba para maramdaman niyang mataas siya. Ngayon eto na ang tanong, anong gagawin mo? Paano mo haharapin ang mga taong halatang halata na parang may konting tuwa sa mata tuwing may nangyayaring hindi maganda sa'yo? Unang-una sa lahat, huwag mong habulin ang validation nila. Kasi truth is, kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong paliwanag mo, kahit ilang beses kang bumangon, kung ayaw ka nilang suportahan, hindi talaga nila gagawin. Hindi mo trabaho ang kumbinsihin silang maging masaya para sa'yo. Minsan kasi, natutokso tayong patunayan ang sarili natin. Yung tipong, ganun ha? Sige, magtatagumpay ako para makita niyong mali kayo. Pero alam mo, kapag ganun ang motivation mo, panandalian lang din ang saya. Kasi sa huli, hindi mo naman talaga goal ang tagumpay. Goal mo lang mapatunayan sila. At pag wala na sila, ano na? So instead, magtagumpay para sa sarili mo. Para sa sarili mong kapayapaan. Para sa pangarap mong hindi mo na kailangang ipaliwanag. Para sa katahimikan mo. Hindi para sa palakpak nila. Pangalawa, tanggapin mo na hindi lahat matutuwa sa'yo. Harsh, no? Pero real. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kababa ang loob, may mga taong hindi talaga matutuwa pag masaya ka. At hindi mo sila kontrolado. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Ibig sabihin, don't play their game. Huwag kang gumanti sa pamamagitan ng pagdadown din sa kanila. Huwag mong gayahin. Dahil the moment na bumaba ka sa level ng mga taong ganun mag-isip, panalo na sila. Mas masakit sa kanila, yung tahimik kang umaangat habang sila, busy pa rin sa pag-iisip kung kailan ka muling babagsak. Pangatlo, gamitin mo ang inggit nila bilang pananda na nasa tamang direksyon ka kasi to be honest, walang nag-iinggit sa taong walang ginagawa. Walang pinapansin na hindi umaangat. Kaya kapag napapansin ka, kapag naiinggit sa'yo, kapag pinagdadasal ng iba ang pagbagsak mo, ibig sabihin, may ginagawa kang tama, so huwag mong sayangin. Ang oras mo sa mga taong ayaw mong umangat, i-level up mo ang sarili mo. Mag-focus ka sa progress mo. At habang sila nag-aabang ng susunod mong pagkadapa, ikaw naman tahimik lang, gumagawa na ng susunod, mong hakbang patas at panghuli. Piliin mo kung sino ang mga taong bibigyan mo ng energy. Hindi mo kailangan ng madaming kaibigan. Yung kailangan mo mga tunay. Yung kahit madapa ka, hindi sila matutuwa. Yung kahit successful ka, hindi sila maiilang. Yung kasama mo sa taas at kasama mo rin sa baba. Minsan, ang totoong tagumpay ay hindi lang kung anong narating mo, kundi kung sino ang nandyan habang tinatahak mo to. Kaya habang ginagawa mo ang pangarap mo, habang bumabangon ka mula sa pagkadapa, habang tinatahak mo ang landas, mo tuloy ka lang. Kahit may mga mata sa paligid na natutuwa, tuwing nadudulas ka, kahit may mga bibig na nagkikibit-balikat sa tuwing may pangarap kang binabanggit, tuloy ka lang. Kasi sa dulo, hindi mo kailangan ang approval nila. Ang kailangan mo lang ang sarili mong paniniwala na karapat-dapat kang magtagumpay at pag nakuha mo yun, wala nang makakahila sa'yo pababa. Alam mo kung isa ka sa mga taong pinagtatawanan, minamalit, o palaging inaabangan ang pagkabagsak, gusto kong sabihin sa'yo to, hindi mo kasalanan kung bakit sila ganyan mag-isip. Pero responsibilidad mo pa rin kung paano ka magpapatuloy. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit o hatakin ka ng inggit pabalik. Ikaw yung tipo ng taong kahit ilang beses madapa, babangon ulit. At yun ang ikinatatakot nila. Hindi yung pagbagsak mo, kundi yung kakayahan mong lumaban kahit ilang beses kang mahulog. Kung umabot ka sa part na ito ng video, saludo ako sa'yo. Hindi lahat handang harapin ang ganitong klase ng katotohanan. Pero dahil nanood ka hanggang dulo, ibig sabihin isa ka sa mga hindi takot magbago, hindi takot magtagumpay. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-comment kung anong pinakatumatak sa'yo. Malay mo, yung simpleng share mo, yun pala ang magpapaliwanag sa isip ng isang taong nagdududa sa sarili niya. At kung gusto mo pa ng mga ganitong real talk na hindi lang basta kwento, kundi talagang tumatama, click mo na rin ang subscribe at hit mo yung bell para sa susunod mas maaga kang makarinig ng usapang hindi lang pampalipas oras, kundi pampagising. Hanggang sa susunod, tandaan mo to. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa tagumpay. Kailangan mo lang maniwala na kahit ilang beses kang bumagsak, pwede ka pa ring lumipad.